Sumasayin niyo pong muli ang programang ito sa liwanag ng katotohanan. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira. Muli po, nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng programang ito. Sa unang bahagi po ng ating programa, pakinggan, panoorin po natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo. Mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Calamba City, sa Distrito Eklesyastiko ng Calamba City, Laguna. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Teresita Adaw. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na Teresita Manuel Grabador Adaw. Tagalokal po ako sa kasalukuyan ng Calamba, Laguna, Distrito ng Calamba. Ako po ay engineer by profession at sa ngayon ay kasalukuyang businesswoman. Dati po akong Katoliko. Pinalaki po kami ng magulang ko sa paghahanap buhay. Kasi ang ina ko po ay negosyante. Nung kabataan po namin, mayroon po kaming 8 tindahan. Kaya po, naobliga po akong tumulong na maaga sa ina ko na nagkumisan, hindi na po niya ako napapapasok. Magbuhat elementary hanggang high school, paminsan-minsan lang po ako nakakapasok dahil ako po pinatutulong niya pagdating sa hanap buhay. Sa madaling salita po, hindi po ako naging aktibo sa pagharap sa espiritual. Kaya po nung magkolehiyo po ako, ang nasa isip ko po, makatapos ng mabilis at kumita. At dahil gusto ko rin pong makatulong sa magulang ko, na hindi po ako maging pabigat, nagsumikap po akong magpa-scholar. At sa awa tulong po ng Panginoon Diyos, na-maintain ko po yung scholarship ko, hanggang sa maging engineer po ako by profession, nakapasa po sa board exam. Pagkatapos po, nung ako po'y nag-aaral kasalukuyan, marami po ako naging kaibigan. Meron pong ang relihiyon Jehovah's Witness, meron din pong born again, meron din pong mga Muslim, meron din pong Iglesia ni Cristo. Matityaga po silang lahat. Sa obserbasyon ko'y pare-pareho po silang nagsisikap na makalugod sa Diyos dahil hindi pa po bukas ang isip ko pagdating sa relihiyon. Nung mag-graduate po ako, nagtrabaho po ako sa PCARD, yan po sa Philippine Council for Agricultural and Resources Research Development bilang Science Research Assistant 2 nung pag-graduate ko lang po. May mga nakilala rin po ako na nag-aanyaya sa akin. At bilang pakikipagkapwa-tao pa rin, nagpapaunlak po ako sa mga bakanting oras ko. Naging matyaga po sa akin yung mga nag-aanyaya. Dahil sa pakikisama, nung panahong ako'y nakikinig na po sa pagsamba, inaanyayahan po ako maging dito sa pamamahayag, may nakapukaw po ng atensyon ko. Narinig ko po yung may 3 pulutong na lingkod din ng Panginoon Diyos. Kasasamba ko ho, kasasamba. Inaanalis ako pong lubusan ang bawat leksyon na aking napapakinggan. Napatunayan ko po na ang 3 pulutong ay ang tinutukoy ay ang Iglesia ni Cristo na lumitaw dito sa Pilipinas noong July 27, 1914, sa pamamagitan po sa pagsusugo sa kapatid na Felix Manalo, nabautismuhan po ako sa Calamba, Laguna, noong pong July 23, 1983. Sa kasalukuyan po ay 42 taon na po akong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos sapagkat binigyan niya po ako ng pagkakataon na mapabilang po sa 3 pulutong na kanyang hinirang. Sa buhay na ito, totoo pong kailangan natin ng material na bagay dahil doon po ako nagising nung una. Pero sa ngayon po, hindi ko po ipagpapalit kahit anong yaman dito sa mundo. Ito pong natamo kong kahalalan. Sapagkat dito po ako, totoong sumasampalatayang ito ang kailangan natin para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan.
Kaya sa pagkakataong ito ay dito po natin itutuon ang ating pag-aaral. Ano nga po ba yung binabanggit sa hula na may kinalaman sa pagbangon ng Iglesia ni Cristo dito po sa bansang Pilipinas? Pakinggan nyo at ganito ang mababasa natin dito po sa aklat ng Zacarias sa 13:7 hanggang 8, pakinggan nyo ito. Gumising ka o tabak, laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mangangalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit. At mangyayari, nasa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Batay po dito sa hula na binasa po namin sa inyo, ay meron anyang pastor na sinaktan ng tabak. Alamin po natin ito. Sino nga po ba yung pastor na tinutukoy dito na sinaktan? Pakinggan ninyo dito po sa aklat ng Mateo sa 26, ang talata po ay 31, pakinggan nyo ito. Nang magkagay sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay mangagdaramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Ang pastor po na sinaktan, na tinutukoy sa hula, batay na rin sa patotoo ng ating Panginoong Sukristo, ay walang iba kundi siya po ang ating Panginoong Sukristo. Ngayon, sino naman ang mga maliit na binanggit doon sa hula na ang banggit ay sasaktan din ng tabak? Pakinggan ninyo dito pa rin po sa Mateo, sa 10, sa talatang 42 at itutuloy natin sa talatang 1. At sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Sa talatang ito ay may binabanggit ang ating Panginoong Sukristo na maliliit na ito. Sino po ba yung tinutukoy dito ng ating Panginoong Sukristo na maliliit na ito? Dito naman po sa talatang 1. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu. Ang tinutukoy po ng ating Panginoong Sukristo na maliliit ay walang iba kundi ang kanyang mga alagad o ang kanyang mga apostol. Ngayon, sino naman po ang binabanggit sa hula na nang saktan ang pastor o ang ating Panginoong Sukristo, ang mga tupa anya ay nangalat? Sino po ba yung tinutukoy dito na mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan ninyo, dito po sa Juan, sa 10, ang talata po ay 7, itutuloy natin sa talatang 9, dito po sa saling Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito basahin, pakinggan ninyo. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ang mga tupa po na nangalat ay walang iba kundi yung tupa ng ating Panginoong Sukristo. Kung sino po yung mga tupa ng ating Panginoong Sukristo, sila rin po yung sumunod sa sinabi ng ating Panginoong Sukristo. Ako anya yung pintuan, sino mang taong pumasok sa loob ng kawan. Mga taong pumasok sa ating Panginoong Sukristo bilang pintuan, napaloob po sila sa kawan. Alin po ang kawan na tinutukoy na doon napaloob ang mga taong pumasok sa ating Panginoong Sukristo na ang pagpapakilala niya ay ang kanyang mga tupa? Pakinggan ninyo. Dito po sa Gawa 20:28, sali naman po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito basahin, pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, binanggit din po sa talata
sa Zacarias 13, 7 hanggang 8, na yun anyang buong lupain, yung dalawang bahagi anya ay mahihiwalay at mamamatay. Pero yung ikatlong bahagi naman anya ay maiiwan. Mahalagang alamin po natin ito. Alin po ba yung lupain na tinutukoy sa hula? Pakinggan ninyo. At ganito ang mababasa natin dito po sa unang Korinto, sa 3, ang talata po ay 9, pakinggan ninyo. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ang bukid po na tinutukoy ay walang iba kundi ang iglesia. Kaya nga po, ang sabi ni Apostol Pablo, kayo anya ang bukid o lupain ng Diyos. Kaya, yung lupain po na tinutukoy na mayroong 30 o bahagi ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. At yung 3 bahagi o pulutong na tinutukoy dito, sila po ang magiging kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Ngayon, alin po ang 3 pulutong ng iglesia na ang banggit nga po sa hula, yung 2, mahihiwalay at mamamatay, subalit yung 3 bahagi naman anya o 3 pulutong ay maiiwan. Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa natin dito po sa Gawa 2:39. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ang 3 pulutong po o bahagi ng mga taong magiging kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo, may binabanggit dito si Apostol Pedro, sa inyo anyang pangako, 1, sa inyong mga anak, yun ang pangalawa, at ang lahat ng nasa malayo. Kung inyong napansin, yung 3 bahagi na nasa malayo, tatawagin pa lamang ng ating Panginoong Diyos. Kaya alin po ba yung 2 pulutong na tinutukoy dito na natawag na o naging kaanib na sa unang iglesia ni Kristo sa panahon ng ating Panginoong Kristo at ng mga apostol? Pakinggan ninyo, dito po sa Roma, sa 9, ang talata po ay 24, ganito po ang pagtuturo naman sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan ninyo ito. Tayo, ang mga taong yon na kanyang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi rin naman sa mga Hintil. Ang 2 pulutong o bahagi po na magiging kaanib sa iglesia ni Kristo, sila po yung natawag sa panahon ng ating Panginoong Kristo at ng kanyang mga apostol, walang iba kundi ang mga lahing Hudyo at ang mga lahing Hintil na naging kaanib sa iglesia ni Kristo noong unang siglo. Pero tandaan natin, yung anyang 3 bahagi, maiiwan. Ngayon, alamin natin ito. Bakit po ang banggit sa hula? Sa Zacarias 13, 7 hanggang 8, yung 2 pulutong anya, mahihiwalay at mamamatay. Pakinggan ninyo ang sagot sa atin ng banal na kasulatan dito sa Mateo sa 24:9 hanggang 10. Sa panahong yun, kayo'y uusigin at papatayin. Kapopootang kayo ng lahat dahil sa akin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapopoot sa isa't isa at magkakanulo sa isa't isa. Ano pong ibig sabihin na yung 2 bahagi o 2 pulutong ay mahihiwalay at mamamatay? Ang kahulugan po nun, sila anya ay tatalikod sa tunay na pananampalataya, kaya nga mahihiwalay sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, sa tunay na kaalaman o katotohanan na dapat nilang tanggapin at kanilang dapat natuparin. At ang ibig sabihin naman na sila ay mamamatay sa panahon na sila'y uusigin, yung mga maninindigan, sila po ay papatayin. Kaya lubusang natalikod yung 2 bahaging yon o ang unang iglesia ni Kristo sa panahon po ng mga apostol. Subalit tandaan natin, yung 3 bahagi,
sila po ay maiiwan. Taga saan po ba yung ikatlong pulutong ng iglesia na ang banggit sa talata o sa hula sa Zacarias ay sila anya'y maiiwan? Pakinggan ninyo dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 2, ang talata po ay 39. Dito po sa Ru Translation, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito basahin, pakinggan ninyo. Sapagkat para sa inyo ang kaloob ay ipinangako sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayong mga panahon at mga dako na tatawagin ng Panginoon sa kanila. Kung saan pong dako magmumula yung ikatlong pulutong na tinutukoy sa hula, ang sabi sa talata, at sa lahat anya ng nasa malayong mga panahon at mga dako. Alin po ba yung malayong dako na tinutukoy dito? Pakinggan ninyo. At ganito ang mababasa natin dito po sa Isaias 43:5, dito po sa salin ni Ginoong James Moffat. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito basahin, pakinggan nyo. Mula sa malayong silangan ay dadaling ko ang iyong lahi, at mula sa malayong kanluran ay titipunin ko kayo. Ang tinutukoy po na malayong mga dako, walang iba kundi ang malayong silangan. Anong uri po bang bansa ang hinuhulaan na bansa ng malayong silangan? Pakinggan natin ang kasagutan dito po sa Isaias 24, ang talata po ay 15. Pakinggan ninyo ito. Kaya't duwalatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Batay na rin po sa hula, mga puluan niya ng dagat. Kaya bansa na nasa malayong silangan na ang ikakikilala nga mga puluan niya ng dagat ang bansang ito. Alin po kayang bansa ang kinatuparan nito? Pakinggan ninyo at babasahin namin ang nakasulat dito po sa World History. Sinulat po ito ni Bowack, Slauson and Anderson sa page 445. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo ito. Ang Pilipinas ay naging bahagi ng Espanya sa unang kilusang pananakop sa malayong silangan, na ang pangalan anya'y nangangahulugang mga pulo ni Pilipe. Kaya dito po sa bansang Pilipinas, natupad yung hula na dito babangon ang gawain ng ating Panginoong Diyos, na ang mga taong mapapabilang sa tunay na Iglesia ni Kristo, kinikilala sila ng ating Panginoong Sukristo na kanyang mga tupa. At ang mga tupa ng ating Panginoong Sukristo, sila ang pinangakuan niya, magtatamo ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghukom. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, ang pinag-aralan po natin ay isa pa lamang sa napakaraming mga hula na nakasulat po dito sa Biblia, na nagpapatotoo na ang Iglesia ni Kristo na ngayon ay naglilingkod po sa inyo, ito'y iglesyang sa Diyos, iglesyang sa ating Panginoong Sukristo. Naririto po ang mga taong nakatitiyak ng kaligtasan. Kaya inaanyayahan pa po namin kayo, ipagpatuloy ninyo ang inyong mga pagsusuri sa mga aral ng Iglesia ni Kristo. At loobin nawa po ng ating Panginoong Diyos na dumating din ang pagkakataon na kayo man po ay makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya nga po si kapatid na Teresita ay meron din pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Andito po kami bilang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Nag-aanyaya po sa inyo lahat na makinig po kayo sa aral ng Iglesia ni Kristo dahil nandito po ang katotohanan. Nandito po ang kaligtasan. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos, at bago po tayo magtapos ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo.
Muli po kinasangkapan mong palatuntunang ito para maiparating namin sa maraming mga tao ang Iglesia ni Cristo, ang kinikilala mo pong iyong bayan. Naririto ang mga lingkod mo po na pinangakuan mo ng kaligtasan. Nawa po ang mga katotohanan ng kanilang napakinggan maging daan na po para sila man po makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Cristo. Panginoong Sukristo, kaabagan mo po kaming ipamagitan sa Ama, patuloy na pagpalain lahat ng iyong mga hinirang. Ama, higit po sa amin, pakipagpala po ang kapatid na Eduardo Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Lahat ng ito, hinihiling na po namin sa iyo, sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.